Sino nga ba itong milyonaryong Muslim sa Australia na inubos ang kanyang kayamanan sa pagtulong sa mga mahihirap na tao at nakapagtayo siya ng 2,873 mosque o masjid at 4,710 na madrasa o paaralang pang-Islamiko sa iba't ibang parte ng mundo. Walang iba kundi si Ali Banat. Oo, siya ang nagmamay-ari ng kumpanyang MATW Project. Si Ali Banat ay isang Muslim na naninirahan sa Australia at ang kanyang magulang ay kilalang milyonaryo sa bansang Australia. Kaya naman si Ali Banat ay namuhay sa marangyang pamilya hanggang sa siya ay lumaki sa murang edad na 21 taong gulang. Meron na siyang sariling negosyo. Nakapagpatayo siya ng 3 building. Ang isang building ay hotel na may 17 palapag at ang 2 building na pinauupahan niya sa mga negosyante sa Australia na mayroong 11 at 15 palapag. Ganyan siya kayaman sa kanyang murang edad. Meron siyang 4 na private plane at 2 luxury private boat at meron din siyang 2 Ferrari sports car at isang bulletproof BMW. At meron siyang net worth na $3 million. At dahil sa kanyang kayamanan, napabayaan niya ang obligasyon bilang isang Muslim. Hindi na siya nakapagsasala o nakapagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi na lang siya sa mga party-party, palaging kasiyahan sa mga barkada. Habang tumatagal ang panahon ay unti-unti siyang nagkaroon ng karamdaman sa kanyang sarili. At dumating ang araw na mayroong dugo na lumalabas sa kanyang ilong nang hindi inaasahan at nagpakonsulta siya sa doktor noong 2015. Dito na niya nalaman ang kanyang sakit na mayroon pala siyang kanser na na-diagnose at nasa stage 4 na ito ay malala na at hindi na kayang gamutin. At sabi ng doktor kay Ali Banat ay meron na lang siyang 1 taon para mabuhay. Dito na nagsimula ang kalungkutan ni Ali Banat. Nang dumating siya sa kanyang bahay, agad siyang nagsala at nagbasa ng Quran. Habang siya ay nagbabasa ng Quran, biglang pumasok sa isip niya ang pagtulong sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan. At hindi na niya binigyan ng pansin ang kanyang sakit. At kinabukasan, paggising niya ng umaga, kanyang tinipon ang kanyang mga manggagawa at binigyan ng dobleng sweldo ang mga ito. At kanya na itong pinahinto sa trabaho. At isinara niya lahat ng kanyang mga negosyo dahil sa ibibinta na niya ang kanyang lahat na mga ari-arian, pati na ang mga gusali at hotel niya at kanyang mga sasakyan. At dito na niya binuo ang MATW Project. Layunin ng kanyang project ay tulungan ang lahat ng mga bansang Muslim na mahihirap sa iba't ibang panig ng mundo. At ito ay natupad na kapagpatayo siya ng mga maraming masjid at mga madrasa sa iba't ibang parte ng mundo. Bago pa siya binawian ng buhay noong May 29, 2018 at siya sa kanyang pagpanaw ay nabulabog ang buong mundo, lalo na ang mga Muslim na kanyang natulungan. Dahil yung mga bansang mahihirap na walang masjid ay kanyang natulungan. Inubos niya ang kanyang kayamanan sa pagtulong sa mahihirap dahil ang huli niyang mensahe sa buong mundo na sana ay maging aral sa mga mayayamang tao ang kanyang naging karanasan. Dahil kahit gaano kapakayaman, hinding-hindi mo yan madadala sa libingan.
ang madadala mo lamang sa libingan ay yaong nagawa mong kabutihan noong ikaw ay nabubuhay pa. At nagpapasalamat siya si Ali Banat sa Allah dahil pinaiksi ng Allah ang kanyang buhay at naramdaman niya ang pagmamahal sa kanya ng Allah. Dahil kung pinahaba pa ng Allah ang kanyang buhay, mas lalo pa madagdagan ang kanyang kasalanan dito sa mundo. Dahil sa kanyang nagawang kasalanan noong siya ay hindi pa nagkasakit. Hanggang dito na lamang mga kapatid, mga kababayan, naway nakakuha tayo ng aral sa buhay ni Ali Banat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.